Guys, gala naman tayo sa landmark. Isa sa pinakamagandang landmark dito sa Metro Manila, Manila Zoo. Medyo napaganda yung punta namin dito. Na-late kami, kaya yung parking namin covered. Ganda. Yung original parking kasi yun yung nasa labas. Yun ang original parking. Yun yung family ko. Okay. Kita-kits guys. Gala muna tayo. Papakita ko sa inyo kung ano yung nag-improve dito sa Manila Zoo. Sa mga pupunta nga pala rito, meron siyang online registration. Hindi siya manual. Kaya habang nagre-register yung wife ko, pumunta muna ako sa CR. Galing. Yung public CR nila malinis. May nag-aalaga. Ayos. First, salute. Yung pa lang, salute. Lalo na sa mga may biyahe galing ng malayo. Maganda yung public CR nila sa labas. Okay. Malinis. Register muna tayo online. Papasok na po tayo. Ito, pagkabayad nyo, bayad nyo ron, dito naman tayo. Yan. Galing. Naka-RFID sila. So, unahin natin. Ito, yung legend. Legend na elephant. Ito yung sigurado ako na yun. Ako nasa loob. Ito yung may debate dati, no, na pakawalan daw. Sabi ko nga, kung pakakawalan to, buong buhay niya, nandito na siya, kawawa naman siya pagka pinakawalan sa wild. Ano naman ako, no? Ano tayo sa mga wild animals, suportado natin yan. Kaya lang, syempre, tingnan din natin yung status ng animal, kung makakasurvive ba siya after or hindi. Tingin ko sa size niya, maliit siya sa ibang compare siya sa ibang elephant, diba? So ano yung chance na makakasurvive siya pag pinakawalan? Okay, silip naman tayo. Laki na nung niya, laki ng, mas malaki siya kaysa yung siguro yung space niya noon dati. Linis daw. Lipat naman tayo ulit. Yun, lumabas siya. The Legend Elephant. Parang lumalabas tuloy. Ito yung icon ng ng Manila Zoo. Yan. So yung mga lumaki sa Metro Manila na pumupunta rito, sigurado siya yung naalala. Kaya lang yung pangalan parang si Malu yata siya, Malu. The Legendary Elephant of Manila Zoo. Yun na. Yan siya. Okay. Kung pagbabasihan natin yung landscape, syempre ang laki ng improvement, ano na siya, maganda. Talagang ginasusan ng gusto. So silipin natin yung iba pang animals, guys. Dito naman meron tayong prairie dog. Pagkain ng anaconda. Sa wildlife, ito lagi yung pinapakita na hinuhuli na anaconda. Yun. Tingnan naman natin to. Big bird to, big bird. Yan. Para siyang maliit na ostrich. Maliit na ostrich and malaking turkey. Siguro masakit din yung pagka nasipa ka nito. Ito, Philippine deer. Yun, medyo malayo-layo lang si Philippine deer. And nagtago pa. Pinapakain ni Kuya, nagtago. Sakto naman. Yung sa display may nakalagay, no? May ostrich dapat siya, may zebra, and ayun, kasama ng Philippine deer. Pero ang nandito lang yung zebra, walang ostrich. Ang lawak ng niya, ang lawak ng kulungan niya. Malaki-laki yung kulungan niya. Yung zebra nandito sa kabila. Yun, nasa baba. Magkakasama yung ostrich, zebra, tsaka yun yung deer.
Sama-sama silang kumakain. Kaya na layo. Siguro yung appreciation ng ng mga kids dito. Siguro bitin, medyo bitin lang. Bitin lang yung niya kasi medyo malayo-layo siya. Masyado tayong elevated. Sana kung napuno to, at least marami makikita yung mga kids. Ayun, may dumarating yung isang deer. Ayan. Itong cage dito, no, nakalagay dito predator. Pero parang wala akong makita. Walang nakalagay na animals. Or unless nakatago sa loob. Ayan, nagre-reflect ako. Siguro ako yung predator dito. Ayun. Ayun, hindi yung layo ng predator dito, yun ako pala. Nakakatawa, may mga large birds na nandito rin. Gala-gala lang. Kanina ito tinitingnan ko eh. Hindi siya kasali sa Hindi siya naka-enclose. So malaya siya makagala. Tingnan naman natin ang birds. Philippine endemic. Okay yung walkway. Ganda yung walkway nila. Tuwa. Pwede apply sa city to eh. Tingnan muna natin to. Ito yung mga birds of prey. Ganda. Yan. Siguro, masarap siguro pagka nasa forest ka, no? Nakikita mo yung ganyang paggala-gala lang. Although sa Japan, sa Gamagori, nakikita mo sila kumpulan lang. Di paggala-gala lang sila. And marami. Dito wala eh. Hinahunt kasi. Yun ang sad. Yun sila. Manguha ng alateris. Ito, iba-ibang klase. I'm not sure kung ito yung tinatawag nilang parang bato-bato ba? And napakaraming maya-maya. Ayun, yung maya-maya palabas-pasok. Ayun, sigurado labas-pasok sila rito kasi kasya sila rito. Pwede sila lumabas sa cage. Sila nagkikwento kung ano nangyayari sa labas. Yan, Philippine Swamp Pen. In short, malaking kalapate. Yun lang. Yan. Yung mga maya-maya na yan, pagka nagsawa sa kabilang cage, dilipat naman sa iba. Yan, magkikwento, uy, yung pagkain doon, ganito. Yan. Yun yung maya-maya natin. Hornbill. Alam niyo ba, unang tinanong ko nung nasa Mindoro ko, sa mga taga doon, kung meron ba sila nakikita ng hornbill na nasa wild lang. Yun lang, alam mo may mga areas tayo na dinedevelop. Sigurado, unti-unti, mawawala yung mga habitat nila. Like sa may Rizal, yung Sierra Madre Mountains. Okay, magiging tourist destination siya, pero syempre mababawasan yung nature, mababawasan yung bahay ng mga wild animals. Ganda ng color niya, nakakatuwa. Sana yung nasa wild natin tumagal pa sila, dumami. Yan, yan na nasa wild. Marami rin ibon dito nasa wild. Sarap makita, yan andyan lang sila ang lalaking ibon yan. Yan, mapangit nga ng resolution natin. Monitor lizard or bayawak.
Sa dulo. Ang sakit ng ulo mo. Hindi, ang hulog mo siya. Hindi. Hello? Oh. Hi, how's life? Hi, how's life? Hi. Yun lang. Sorry. Dito tayo sa turtles naman. Yan, sangkatutak. Dami. Yan. Medyo, ano, no? Hindi siya ganun ka-visible yung mga turtles. Kasi nagbe-blend yung color niya sa color ng background. Meron pa rin silang lagoon. Naalala ko noon, nung bata ako, pwede kayong pwede kayong sumakay sa boat habang nag-iikot sa lagoon. Ngayon yata wala na. Talagang ano na lang siya, landscape na lang. What if dito nila nilagay ibang animals kagaya ng buhaya? Diba? At least medyo malaki-laki yung iniikutan nila. Buwana. Ang ganda. Hi. Finally. Medyo vlogger friendly itong place and malamig. Kanina mainit. And yung visibility ng mga animals medyo bagsak. Yan. Pokemon ba to? Pokemon? No. Or not a Pokemon? Ingit parang nababa yung ilok niya. Maurice. Isa nandun. Oh, tatago sa tubig yung buhaya, layawak. Buti ito, Jolly. Yan. Artistahin siya, guys. Hindi siya suplada. Payag siya photo-ops. Yan, another turtle. Yan, medyo elevated yung itong turtle na to. Albino Burmese python. Etong python na to, common to sa mga maraming pet lovers ang meron nito. Yan. Common to sa mga nag-aalaga ng snakes. Tsaka may mga pet shop. Ang daming baby snakes, sama-sama sila sa isang lugar. Ito albino. Kasi iba yun, yung nasa dulo. Sama-sama sila. Merong cobra, kaso layo niya. Ito yung wag mong masasalubong, pag nasa forest ka. Ayun siya, nasa dulo siya. Ito yung adult na reticulated python. Siya yung adult. Kanina mga babies yan. Kasama ng albino. Laki. Albino. Daddy, simbalan mo. Yun. Godzilla. Matutulog siya. Napagod yata kakasugod sa mga cities. Ganda niya. Meron siyang space para sa kids playground. Yan.
Sa butterfly garden. Actually, ano na siya. Naka-preserve na siya. Dito, naka-design na siya as art. Sabi dito, ano, do not touch the butterflies. Yun lang. Actually, wala kang makitang butterfly. Ayun, meron. Yun. Sabi niya, nandito ako. Hi, Mustafa Yun lang. Live. 1 out of 1,000 yung nagpakita. Ayun, sabi ng bata, wala namang butterfly. Marami sila na mga-preserve na butterfly. And hindi ko lang alam kung may mariposa pang makikita yung mga kids. Sa amin dati, nung 80s, 90s, meron pa eh. Meron pa sa Metro Manila. May kita mo sa mga malalaking puno ng santol. Hito and tilapia. Puro mga baby nga na yung tilapia. Yung hito. Mas malaki yung hito namin dati dyan. Yun lang. Sana kita nyo sa camera. And meron silang fast food. I don't know about the price. Pero dito, may fast food dito. Kain muna kami. Sizzling spam with egg. Spam with egg. Spam with egg. Isang sizzling pork chop. Yung sisig. And tapa. Okay. Nagulat ako, no? Naikot na namin yung place. Ito na short review. Unahin ko yung kinainan namin, no? Kumain kami kanina. Yung sisig without sisig and rice na without egg, parang 150, almost 150. Tapos yung pork chop and rice without egg then 170, parang 170 plus. Yung value ang liit ng proportion. Tapos yung taste hindi ka masasatisfy. Siguro piliin niyo ibang marami namang kainan pero sana di rin kayo magkamali kagaya nung nangyari sa amin. Tapos yung place, yung mga tao sa labas very accommodating. Actually pati yung mga nasa loob very accommodating. Sa staff wala akong masabi. Salute sa mga staff, ang babait nila. Pero yung parking space nila, syempre alam naman natin na Manila Zoo, iconic to. Kahit hindi ka taga Manila, parang ito yung zoo ng Metro Manila, main zoo rin. Tingin ko parang ito yung main zoo ng Pilipinas. Parking pa lang, kung may makakatempo ka ng maraming dayo, mukhang mamamblema kayo sa parking. Tapos sa space, yung parang maraming sayang na space. Kung appreciation sa mga animals, kung compare mo sa zoo sa Malabon and sa may Tanay, which is napakalapit ng mga animals. Maliit yung area, pero napakalapit ng animals. And dahil puro siya grids, madali siyang kunan ng video. Ito kasi naka acrylic glass. So kung kukunan mo siya ng video as part ng vlog mo, medyo mahihirapan ka kasi nagre-reflect. Tapos pag kami mga waters, may portion na naglulumot, hindi mo rin makukunan yung mga nasa ilalim. So overall yung place tsaka yung animals, parang sa ngayon tingin ko nakafocus sila masyado sa landscape. Pero yung animal itself, tingin ko mas kung compare pag napasok mo yung sa may Malabon na maliit,
tsaka yung sa may Avalon sa may San Mateo, tsaka sa may Tanay. Parang mas sulit para sa bata yung yung ibang zoo. Kahit mas maliit. Kaya lang ito, maganda yung landscape. Siguro kung may ginagawa nila to para preparation para sa future, siguro pag nakumpleto yung mga animals dito, magiging okay. Ang problema lang, masyado siyang malayo sa tao, di ba? Every cage na pupuntahan mo, minsan elevated, tapos hindi naman ganun karami yung nakalagay. Mahihirapan kang makita masyado. Parang syempre iba yung may closer look ka. So, yun guys. Maganda, okay naman yung okay yung place. Magandang pasyalan. Kaya lang kung ang intention mo makita yung animals, hindi pa siya ganun hindi pa siya kompleto. And so yun, puntahan nyo to. And huwag nyo nagkakalimutang puntahan yun, yung sa Malabon tsaka sa Tanay. Kasi supportan yun. Pagka pinupuntahan nyo yun, na may maintain nila yung place, kumaga guaranteed na makikita yun na ilang generation. Maalagaan nila yung mga pets nila ron. Okay? Thank you for watching guys sana na-appreciate yung video na to. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Thank you for watching. See you sa mga next video.